Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na sa Comelec Tent City sa Manila Hotel ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa pagkasenador. May mga datihan, baguhan, maging mga kandidatong tila panggulo lang. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa pagtatapos ng unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa mga tatakbong senador sa 2025 midterm elections, umabot sa 17 COCs ang natanggap ng Commission on Elections o COMELEC. Buwan naman naghain ng COC alas 8 pa lang ng umaga sa Comelec Tent City sa Manila Hotel si Agri Party List Congressman Wilbert Lee ng Partidong Aksyon Demokratiko. 2022 unang pumasok sa Kamara si Lee bilang kinatawan ng mga magsasaka at mangingisda. At kahit baguhan pang may tuturing, hindi naman anya ito balakid para magserbisyo sa Senado. Pinuna naman ng ilan na top spender umano si Lee sa social media gayong hindi pa nagsisimula ang election period. Hindi naman siguro basihan kung bago ka o veterano. No? Ang importante, yung pong track record. No? So nakaraang 2 taon, makikita naman po siguro yung ating track record, yung ginawa po natin. Naghain din ang kanyang COC si Senate Majority Leader Francis Tolentino na re-electionist sa Senado. So it's more of continuing what I've been doing right now, as well as helping the current administration achieve its aims. Uplifting the lives of the soon to emerge 14% new middle class. Kabilang si Tolentino sa senatorial slate ng Marcos administration na alyansa sa Bagong Pilipinas, pero banat na ilang kritiko, puro lumang mga politiko na naman ang kabilang dito. Samantala, dati lang idineklarang nuisance candidate o panggulo si Daniel Magtira, pero muli na namang naghain ng COC sa pagkasenador. Kabilang sa mga naging hirit niya noon ay kasintahan niya umano si Chris Aquino at ngayon naman ay gusto namang pakasalan si Senadora Amy Marcos. Kasi si Chris Aquino lagi siyang wala, nasa nasa ibang planeta, di ba? Nasa planeta siya. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.